Hello. Hello guys, no? Hello mga kababayan, no? So, narito tayo ngayon no? Na muli magsasagawa tayo ng bagong video ngayon, no? Ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan tungkol sa taong ito, no? Sa pagpalit ng sinasabi nila yung Santo Papa, no? So, ang ating basihan dito sa ayon sa Biblia, no? Ayon sa Bible, no? Na ayon doon sa nakasulat sa Bible, no? Na ayon doon sa Bible history na yung pagkamatay nga nung Papa o Santo Papa ay ang kapalit ay ang Antichrist, no? So Antichrist ang kapalit, no? Kaya yung sinasabi ngayon na viral ngayon na nakita doon sa Roma sa loob ng mismo ng Vatican na mayroong lumabas na itim, no? Na itim na usok na yun ay nakikita nila na isang uri, no, ng black spirit na nagpapakita na yun ay may sungay, no? Black spirit siya pero nakita doon na usok na parang may kurting sungay, parang diablo siya, no? So ibig sabihin ang isa doon sa Vatican ay nabasbasan na ng Satanas, no? Nabasbasan na ng Satanas. Kumbaga yung pinakita na sa kanila yung Antichrist, no? So Antichrist. So pinapakita lamang sa kanila na ang may halal ngayon na isang Santo Papa ay may basbas ng isang demonyo, no? Talagang may basbas na siya. Kasi yun ang nakasaad sa Revelation, no? Ayun ang nakasaad doon sa Revelation, no? Sa Bible history na nakasulat doon ay ang maaring talagang makapalit ngayon ng Antichrist na, no? So may puso na siyang isang diablo, no? Kung baga ay ayon lamang yung basihan natin, ayon lamang doon sa predict ng isang Bible, no? Ng kasaysayan na nakasulat doon sa isang kasulatan, no? So alam ng yan, alam ng kung basahin lang ng mga paring Katoliko o marunong sa Bible, no? O may marunong sa Bible. So nakalagay nga doon no, di ba? Na ang ikapitong anghel ay magbubuhos ng sa kanyang isang mangkok, no? Yung hawak niya mangkok ay ibubuhos niya sa tubig at ang tubig ay maging kulay dugo. Sa ikapitong anghel yun, yung kumbaga sa ikapitong salin na tayo ng mundong ito. Ibig sabihin sa huling yugto na tayo ng panahon, no? Kumbaga ibinuhos na ng anghel ang ikapitong anghel ang kanyang mangkok at ang tubig ay naging kulay dugo. So nakikita na natin ngayon, no, mga kababayan, no, sa buong mundo na talagang nakikita natin ang mga tubig ngayon ay naging kulay dugo na. Lalo na doon sa dagat na sa Australia, no? Nakita nyo, no, sa Australia naging kulay dugo. At hindi lang doon sa may ilog Jordan, naging kulay yung dugo, yung ilog Jordan. Yun ang sinasabi doon sa kasaysayan, pag ang ilog ay ng Jordan ay maging kulay dugo na, yun ay maghahari na ang Antikristo, no? Maghahari na yung Antikristo at ang bansa laban sa bansa ay maglalaban. So ito na nakikita natin ngayon mga kababayan, na bansa laban sa bansa ay naglalaban na, no? So hayag na, no? Kung inyong makikita doon na bansa laban sa bansa, nakikita na natin ngayon, yan na yun, no?
Nakikita na natin. Tapos yung tubig ay naging kulay dugo, na yun na yung sinasabi doon sa nakasulat, no? Na ikapitong anghel ay bubuhos niya yung kanyang mangkok at ang tubig ay maging kulay dugo. So yun mga kababayan. So sa huling yugto na tayo at maghahari na nga yung Antichrist o 666. So hindi makawala dyan yung ang buong mundo, mga tao, no? Kasi kung hindi kayo matatakan ng 666 kayo ay walang makain, no? Hindi kayo makabili. Kasi ang basihan nila doon yung may tatak ka ng 666 at yung barcode, no? May tatok ang barcode sa kamay, yung sinasabi nila, no? Yung sinasabi doon sa history, no? Na yun ang nakasulat doon, no? Na tatakan ka ng tatlong numero sa noo. So abangan na lang natin diyan, mga kababayan. So ang sumunod diyan, so sila ay magpaiwan dito sa mundo, ngunit sila ay napabilang na sila sa 666 o sa demonyo, no? So ang kanilang hahantungan doon, mga kababayan, ay makasama na sila ng Diablo, no? Sa dagat-dagatang apoy. Makasama na sila, wala na silang pag-asa na makasama sa kaligtasan sa araw ng paghukom. So yun na sinasabi doon sa sa kasulatan, no? Kung ang inyong mabasa diyan, no? Kung mahilig kayo magbasa ng mga history, no? Bible history. So makikita na ninyo doon. So nasa huling yugto na tayo, mga kababayan, no? Yung iba ngayon abala sila, no? Kung nakikita nyo ang buong mundo ay abala sila sa kayamanan sa lupa. So marami sila hindi naniniwala sa Diyos, no? Hindi sila naniniwala sa Diyos at hindi sila maka-Diyos, no? Hindi sila sumasamba, hindi nila hinahanap yung Panginoon Diyos na yun ang magliligtas sa kanilang kaluluwa pagdating ng araw ng paghukom. So maraming mapapahamak kasi ay nakasulat sa Bible na ang hindi maliligtas ay gaya ng buhangin sa dagat. So napakarami. At ang maliligtas lamang ay konti. At ayon naman doon sa nakasulat sa kasaysayan, mga kababayan, ay ang sukat ng bayang banal o ang bagong langit at lupa o yung titirahan ng mga maliligtas ay maliit lamang, no? Maliit na sukat lamang yung bayang banal. Maliit na sukat lang at kaunti lang nga ang maliligtas, kasi doon sa sukat na yon kasya-kasya lamang ang napabilang doon sa Panginoon Diyos, no? So kung sino ang maiwan na matibay sa Panginoon Diyos at manindigan sa Panginoon Diyos, ayun lamang ang maliligtas, no? So kung sinong matatakan ng 666, no? So yun na, no? At marami diyan ang matatakan, no? At kaunti lamang ang hindi matatakan ng tatlong numero, no? O mapabilang sa Diablo. So yun na ang nakasulat doon sa Revelation na tatakan, no? Magkaroon ng tatak ang mapabilang sa demonyo. So ngayon yan ang nakikita natin ngayon, no, mga kababayan, at yan ang lalabas ngayon nga, kaya hindi makapaghirang ang Batikan ng Santong Papa kasi nagpakita nga ang isang imahe doon o ang isang espiritu na itim na nagkahugis na may sungay sa noon, may kahugis ng sungay ang kanyang ulo. So ibig sabihin, nagpapakita na doon na ibig sabihin doon sa loob mismo ng Batikan ay mayroong na ihirang ang Diablo doon, na ang hihirang niya doon ay ang kanyang alagad na mismo ang yan ang magtatayo ng mismo Antichrist at ang mapabilang ang buong mundo dyan. Hindi makawala dyan ang mayaman, lalo ng mayaman. Yan ang number one, mapabilang dyan ang mayaman, kasi dahil sa kanila masusunod ang buong mundo, ang mga tao, dahil sa negosyo, no? Dahil sila ang pinakamayaman, sila ang nagpo-produce ng negosyo. So ang unang matatakan dyan ay ang mayaman, no? Tulad ng may mga negosyo, no? So ang mamahirap dyan, kawawa, no? Kawawa din tayo mga mahirap dyan kasi mapipilitan tayo na
kumain. So kung hindi ka matatakan, hindi ka makakain. So mamamatay ka sa gutom. Kung yung manindigan diyan sa Panginoon Diyos, so magtitiis ka talaga, no? Hanggang sa ikaw ay malagutan ng hininga, no? Dahil sa ikaw ay hindi mapabilang diyan sa 666, no? So yun lang ang nasa Panginoon Diyos ay mapabilang diyan ay talagang maliligtas, no? So kung yung hindi mapabilang diyan ay hindi maliligtas, kung yan ay matatakan sa noo, at automatic na hindi na siya maliligtas. No, ayun yan doon sa hindi yan ang ano ko. Kasi nabasa naman natin yan doon sa may Bible, no? Nasa sinasabi ko nga sa kasaysayan, no? So wala akong ano diyan Yun sa akin na ano lang yan Wala akong pinapatamaan diyan, no? Kung sino. Lahat tayo diyan. Lahat tayo diyan, hindi tayo makawala. So yun nga mga kababayan. So yun lang muna ang kaunti nating upload ngayon. Dahil doon sa Vatican, no, na hindi sila makapag-produce ng bago ngayon na kikilanin nila Santo Papa, no, dahil sa yun nga na nagugulat sila, hindi sila makapamili dahil nga ay ang talagang mamili man sila o hindi, talagang ang mapipili nila doon talagang yun ang papabilang na talaga ng Antichrist, kasi matutupad talaga yung nakasulat sa Bible, no, nakasulat yan sa Bible. So yun ang masusunod doon. Wala na silang magagawa doon kahit mamili pa sila. Kung sinong piliin nila, tutumpak doon sa Antichrist, no. Wala na sila, hindi sila makawala kasi yun ang nakasaad sa kasulatan at matutupad yan mga kababayan. So yun lang. At maraming salamat sa makapagpanood sa aking video, no. I-share nyo na lang para at least marami sila makapakinig, no, sa sinasabi ko ngayon, no. At nasa inyo pa rin ang pasya sa bandang huli. Kung kayo ay magpapasya, nasa inyo yan dahil kagustuhan nyo naman yan, no, mga kababayan. So yan lang po ang aking upload ngayon sa araw nito.